Mayor Vico Soto lumalapit na sa katotohanan. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa buong bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang kayo sa aking channel at kung gusto nyo ang gantong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakipindot po ang subscribe button ng video na to. Pakilike nyo na rin po mga kaparokya at pakishare para mas lumawak pa po ang makapanood ng content natin. Tsaka maraming salamat din po mga kaparokya sa mga solid viewers natin, mga subscribers natin at ang mga OFW na nanonood po ng video natin. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. Grabe mga kaparokya, parang unti-unti na pong lumalapit sa katotohanan ang sinabi ni Bossing Vic Soto sa campaign rally ng kanyang anak na si Mayor Vico Soto, na kung saan ayon dito ay ang next president daw di umano ng bansa ay ang butihing mayor. So muli po nating sariwain ang pahayag na ito ni Bossing Vic Soto. Politikang may panunuhol, politikang may pananakot, politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Ang dami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Eka nga, yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na konsehal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po ba yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo. Ang good governance ay governance na good. Pero kulang. Dito sa Pasig, hindi lang good governance. Gusto kong dagdagan ito. Very, very good governance. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo po ay samahan natin ang dasal sa darating na Mayo. Ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po, pakikilala ko na po. Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? Edi si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto. Grabe mga kaparokya, matindi at mabigat yung sinabi ni Bossing Vic Soto sa campaign rally na yun. Kahit pa sabihin natin mga kaparokya na biro yun ni Bossing, ay mas nanaig pa din po yung pagiging proud father nito sa achievement ng kanyang anak. Well mga kaparokya, kahit sino naman pong magulang, lalo na kung maganda ang ipinapakita ng iyong anak sa lipunan, ay talagang magiging proud ka bilang isang ama sa iyong anak. At tila mga kaparokya, unti-unti na pong lumalapit sa katotohanan ang sinabi ni Bossing Vic Soto. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil naghain po ang ilang mambabatas na kilala sa tawag na House Young Guns sa pangunguna ng House Deputy Speaker na si Representative Paulo Ortega na amyendahan ang 1987 Constitution
na para pababain ang edad sa pagiging Pangulo from 40 years old pataas ay gawing 35 years old na lamang. So makikita ang petisyon nito with seal. Meron pong seal mga kaparokya, meaning posible mag-run through ito sa mababang kapulungan or Congress at papunta sa Senado. Naku, mukhang gagawin talaga ito mga kaparokya dahil wala silang nakikitang pwedeng ipantapat sa pangalawang Pangulo ng bansa na si Sara Duterte. Though hindi pa man, pero sana nga mangyari to mga kaparokya dahil isa po tayo sa naghahangad na maging Pangulo ng bansa ang butihing Mayor Vico Sotto. At of course, maraming susuporta dyan mga kaparokya at naniniwala ako na kahit mga DDS, yung mga solid DDS, once na maamyendahan or mabago yan, ay magbabago din po ang ihip ng mundo. For sure, maraming palihim na susuporta kay Mayor Vico Sotto from solid Duterte. Siyempre mga kaparokya, ang pag-uusapan dyan, yung mga nagawa, yung mga achievement ng butihing mayor. Talagang good governance, talagang malinis sa paglilingkod. At para sa akin, tama yan. At isa din po tayo sa magpupush para matuloy yan mga kaparokya. Dahil maraming youth or kabataang leader na magagaling talaga tulad ni Mayor Vico Sotto. Isang politician na hindi mahilig mamulitika. Hindi Dilawan, hindi Pinklawan, hindi Marcos at hindi Duterte. Tanging Mayor Vico Sotto lamang. Gaya ng ginawa nito sa Pasig, kahit alam nito na may something ang pinalitan nito na mayor sa Pasig, ay hindi na nito inungkat pa yung tinatawag nating something na yon. Kumbaga nag-focus na lang siya sa trabaho niya para makatulong, para mapaganda at mapaayos ang gobyerno ng lungsod Pasig. Ito din ang gustong gawin ni Tito Sotto dahil tulad ng sinabi ng kongresista ay marami daw na magagaling na young leader. At tingin ko mga kaparokya, kakayanin nito talunin si Vice President Sara Duterte. Dahil sa lumabas na survey nitong nagdaang araw mga kaparokya ay tanging 2% lang po ang pagitan ng dalawang politician. 36% para kay Sara Duterte at 34% naman po para kay Mayor Vico Sotto. So how much more pa po kung maging suitable na po si Mayor Vico Sotto to run in a higher position. Tingin ko mas tataas pa po ang ratings na yan. So kayo mga parokya, nung masasabi nyo patungkol dito? At pabor din ba kayo sa gagawin ng Kongreso? Please, kung magko-comment po kayo mga parokya, maglagay po kayo ng hashtag push Mayor Vico Sotto to President para alam ko na susuporta kayo sa butihing mayor. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.